Taong 2020, nang simula ng pamilya ni Geraldine ang pagpapakain sa mga aso-pusa na nakikita nilang natutulog sa mga lansangan dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ngunit maliban pala sa mga hayop na ito, tinutulungan din nila ang mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Paano nila ito ginagawa? Narito at inyo pong panoorin. Pagsagip sa dalawang kuting na nadaanan sa kalsada. Ito naging umpisa ng halos 4 na taong pagresponde ni Geraldine at ng kanyang pamilya sa ilang stray animals na kanilang nakikita sa Metro Manila. Ako po si Geraldine. Dito kami nakatira sa may San Jose del Monte, Bulacan. Pamilya kami na nag-rescue ng mga stray animals. Nagsimula kami year 2020. Pauwi na kami ni Luna, doon namin nakita yung dalawang pusa na magkapatid sila, meron silang sakit, yung isa naghihingalo na sa daan. Ang dalawang pusa na una nilang inalagaan, nadagdagan makalipas lamang ang ilang mga araw. Lumobo ito sa 80. Kabilang din ang ilang mga aso na kanilang na-rescue. Meron na naman akong nakita na mother cat with 4 kittens. Yung mother cat, meron siyang taga dito sa leeg. Every time may nakikita ako, I also thought of, kawawa naman sila, wala silang bahay. I have the house. I can provide them shelter and house, so why not? So hanggang yun, paulit-ulit yung cycle na nadadagdagan ng isa, dalawa. Hindi naging animal lover. Ayon pa kay Geraldine, lumaki siyang walang inaalagaang anumang hayop. Kaya naman, hindi niya rin lubusang matukoy kung bakit gano'n na lamang ang pag-aalala niya sa mga hayop na nakikita niyang inaabandona kung saan-saan. Hindi kasi ako marunong. I don't know how to take care of any animals before. Never in my life nag-alaga ako ng pusa or aso. Kaya nag-doubt ako sa sarili kung kaya ko ba. As time passed by, cats are very loving. So, sobra like, you will feel the love na never mo na nakita sa iba. Hindi mahirap mahalin ang mga hayop tulad ng aso't pusa. Dagdag pa ni Geraldine, binuksan ng kanyang pamilya ang kanilang tahanan para masiguradong ang mga ito masusubaybayan nila hanggang maging maayos ang kondisyon. Kahit saan kami pumunta, pag may nakikita kami, especially, we can't say no, especially if kittens, because if kitten siya, less survival outside, especially with no mama cat. Tapos kitten doesn't really know, parang bata lang din, walang muwang sa mundo. We bring them home. Then even if malalaki na, we still bring them home, especially if they need medical attention. I limit my rescue kasi I prioritize their safety, their comfort, and I wanna make sure all their needs are provided. Kaya just recently sabi ko, we can't add more. Tama na muna to hanggang sa makapag-rehome tayo kasi I want to rescue, rehabilitate, then rehome. Tapos, during the rehabilitation process, bago namin sila ipa-adapt, pinapakapon namin sila to make sure that they're healthy bago namin sila ipaampon. Isinusulong ni Geraldine na ang mga hayop na kanilang makukuha, makapon para maiwasan ang paglaki ng mga populasyon ng mga ito. Lalo na kung naninirahan lamang ang mga ito sa kalsada. We started posting for adoption just recently, just this year. Kinakaya namin dati kasi I have work dati, tapos yung asawa ko din, so all the expenses were covered. So, lahat sila hanggang sa umabot kami ng 80 cats, kinaya namin. Lahat sila vaccinated, kapon, spay and neuter talaga lahat. Every time may napapasok kami, pinapacheck namin sa doktor bago namin pinapasok sa bahay. Then, when they reach the right age, pinapakapon namin. We don't want pregnancy sa loob ng bahay kasi yung pinagbubuntis nila, we can help more strays. Yung ilalabas nila na 8 pusa, sana may natulungan kaming 8 pang strays sa labas. Kasabay ng pagtulong nila sa mga hayop, ang pagresponde rin nila sa mga magsasaka mula sa Pangasinan. Binibili kasi nila ang mga sobrang gulay na mga ito para idagdag sa pagkain ng kanilang mga alaga. I was able to connect with other rescuers and nagsimula siya through scrap meat donation. So nagkaroon kami ng group chat sa scrap meat, tapos
merong isang rescuer doon na nag-offer na sinong bibili ng kalabasa for 7 pesos. Straight from the farm kasi po, excess produce nila. Tapos mahirap kasi maghanap ng buyer. Bumili ako ng 50 kg na kalabasa. Tapos ang ginawa ko, namigay ako sa mga solo rescuers dito na hirap din talaga. We have a contact person sa Pangasinan na rescuer din siya. Siya yung nag-arrange sa lahat. Nag-aambagan na lang kami for the shipping. Ambagan yung mga rescuer na nag-order. Depende din kung magkano yung shipping mo sa in-order mo. Masaya si Geraldine na hindi lamang mga alagang hayop ang kanyang natutulungan, ngunit nagiging daan din siya para magbigay ng pag-asa sa ibang tao. Feels nice kasi I myself struggles with money, so helping them with the little help I can offer is doing too much for them. So ang ganda sa pakiramdam. So sobrang nakakagaan na nakakatanggap ka ng tulong while giving help din. So makikita mo sa sa mata nila yung saya, na thankful sila na wow, naubos agad yung kalabasa namin in one day, 1,400 kgs na kalabasa, tapos na-dispatch agad nila. So it feels nice. Ngunit hindi palaging masaya ang bawat araw na kanilang pagre-rescue dahil marami ring problema silang kinakaharap, lalo na sa pagtitiyak na may bibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga ito. Every time nagpa-adapt ako na umiiyak ako. Kasi first time ko nagpa-adapt, 2 kittens. Tapos nangyari, sabi ko, ayoko nga kasi na-attach na ako. Tapos sabi na sa ako, we have to. Yes, they are my kids. Anak ko sila. Kaya kapag may nagsasabing, pusa lang naman yan, grabe yung inis ko. Naging emotional din si Geraldine na ikwento ang pagkamatay na may git 50 nilang mga ni-rescue dahil sa sakit na dumapo sa mga ito. Nasa id nito ang kanilang itinatabing savings at nahirapan silang makabangong muli sa pagsubok na dumating sa kanila. All of our cats is vaccinated 4-in-1 vaccine. Tapos, the 4-in-1 vaccine doesn't include FeLV, yung sa feline leukemia virus na vaccine. So, ang nangyari, meron palang sakit, merong virus yung pusa, yung kuting. So, nauwi namin siya, na-expose yung ibang pusa namin. We brought 60 cats sa vet. Imagine how much we spent for that. Our life savings was spent for their vet bills. Umabot kami ng 400,000 just for their vet bills. Pero wala kaming nagawa. Virus yung kalaban namin that time. So, from 80 cats, bumagsak kami ng 20. Sobrang struggle. Everyday naglilibing kami, 3-5. Kaya ang hirap. Bagamat lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong sa kanila, lalo na sa iba pang rescuers na nakikilala nila, hiling pa rin nila na matulungan sila sa ilang pang pangangailangan na mga naililigtas silang aso't pusa. Downfall na 400,000 in span of few months last year. Hindi pa kami nakakabangon. That's why I resorted to creating online account ng mga pusa namin, the Luna and Furry Siblings. Doon ako nagsimulang ng donation drive para sa mga pusa, sa mga needs nila. Kasi I can't do it alone anymore. I need help. Aking tulong yung magbibigay ng mga in-kind donation like cat food, dog food. Kasi yun talaga yung needs nila. Marindi nilang panawagan na maging responsableng may-ari ng anumang alagang hayop ang bawat isa sa atin. Please, spay and neuter your animals. Kasi yun talaga yung solution sa problema na in animal welfare, ang pinaka-problema, ang daming strays, ang daming unwanted kittens and puppies na nasa daan, pinapabayaan. Parang pinatay nyo na din sila. Be responsible, be human, be humane enough to spay and neuter your animals. Bawat buhay mahalaga. Tao man o hayop, may karapatang mabuhay ng maayos at may dangal. Sa bawat pagliligtas na ginagawa ng pamilya ni Geraldine, nabibigyan nila ng panibagong buhay ang mga hayop na bahagi na ng ating buhay. Responsibilidad natin na patuloy silang alagaan at ingatan dahil tinanggap natin ang tungkulin na sila'y papasukin sa ating mga tahanan. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responden Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa
ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.